Kung isa kang YouTuber, huwag ka magdi-delete ng mga videos ngayong taon. So welcome sa Rod TV. Alam ko rin naman na sumagi sa isip mo na rin mag-delete ng videos sa YouTube. Pero naisip mo nga rin ba na ang pag-delete ng video sa YouTube ay makakatulong sa growth ng channel mo or mas lalo lang makakasakit? Bago ko sabihin ang kasagutan, mag-shoutout lang ako. Shoutout kay Dong Lang's Life, kay Phil Hobbies, kay Urag Sadi, kay Grow with Lin, kay Wandering Wensi, kay Nad the Gamer, and kay 50V Official. Para na rin sa kaalaman ng lahat kung paano nga ba mag-delete ng video sa YouTube, go to your YouTube studio, pumunta ka sa content, piliin mo yung video na gusto mong i-delete, click the 3 dots, and piliin mo itong delete. Kapag nag-delete ka nga po ng isang video, forever na nga po itong mawawala or wala na talaga itong bawian. So, hindi mo na talaga ito mare-recover. So, kung sakali mag-delete ka ng video, pag-isipan mo ng mabuti. Bawat isa sa inyo ay may iba't ibang rason kung bakit gusto nyong i-delete yung isang video nyo. Pero ayun nga, kung sakaling nag-delete ka na noon ng video, pwede mo bang sabihin sa comment section kung anong reason nun? Kung ba't mo dinelete? Lagyan mo na rin ng hashtag RodTV pa-shoutout. So, let's admit na hindi madaling ma-reach ang requirement para ma-monetize dito sa YouTube. So, kung sakaling magdi-delete ka ng video, madidelete na nga rin po ang views, watch hours, likes, comments na nakuha ng video na specific mong dinelete. And kung sakaling nag-a-apply ka pa lang for YPP, makaka-apekto yung video na dinelete mo. Dahil nga po, nag-delete ka ng video, mababawasan ng overall watch hours ng channel mo. Kung may mga lumang video ka sa YouTube channel mo na nahihiya ka ng ipakita sa iba or sa audience mo, wag mo na lang itong i-delete kasi pwede mo naman i-private or i-unlisted. Private means, ang makakanood lang ng video mo is yung taong may hawak ng YouTube channel mo. Unlisted means, ang makakanood lang ng video mo is yung mga taong may hawak ng link. So, I recommend na i-unlisted mo na lang yung mga lumang videos mo. Para naman pag lumipas ang taon, pwede mong mapanood at pwede mong mabalikan. Ang maganda pa sa pag-preserve ng mga old videos natin, doon natin makikita yung growth natin. Makikita mo kasi sa lumang videos mo kung gaano ka nakalayo sa dating ikaw. And makikita mo rin sa mga lumang videos mo kung ano na yung mga na-improve sa pagiging content creator mo. Pero remember, kapag ang video mo ay naka-unlisted or private, nakatago nga rin po ang watch hours nito. Kasi kung mag-a-apply ka pa lang for YPP, ang requirements nga po doon ay 4,000 public watch hours. So, public. So, binibilang lang ni YouTube yung mga public na watch hours. Pwede mo rin palang i-screenshot ang mga features kapag ang video mo ay naka-private, unlisted, and public. Paano naman kung yung videos ko noon ay hindi na related sa niche or sa topic ng mga videos ko ngayon? I-delete ko na rin ba yung mga hindi related na video? Kung dati may video ka na in-upload kung paano matuto lumangoy, tapos yung mga video mo na ngayon ay sabihin natin paano na magluto, kung ganun ang senaryo, i-unlisted mo na lang yung mga videos mo dati na hindi na related sa niche or sa topic mo ngayon. Dahil totoo naman na magandang makita ng mga audience natin na yung laman ng channel natin ay patungkol lang sa isang niche or sa isang topic. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung may copyright issues ka naman, tapos naisip mo na ang pag-delete ng videos ang solusyon, tama nga ba yun? Kahit na nga po i-delete mo ang video mo na may copyright strike or copyright claim, ganun pa rin ang mangyari kasi hindi naman ang pag-delete yung solusyon. Kasi kung sakali may copyright claim ang video mo, pwede pa rin naman yung mapanood ng audience mo. At wala naman siyang masamang epekto sa overall ng channel mo. Pero kung sakaling meron kang copyright strike at napatunayan na ni YouTube or sinabi niya na ikaw talaga ang may mali dito, then doon mo palang kailangan i-delete talaga ang video mo or i-take down. Pero ayun nga, kahit ma-delete mo na ang video na may copyright strike is hindi pa rin mawawala yung copyright strike count sa'yo. Kapag umabot na yon ng strike 3, doon pwedeng ma-terminate ang channel mo. Mawawala ba yung revenue ko kapag nag-delete ako ng video? Kung monetize ka na at kumikita ka na through ads sa videos mo, hindi na nga po mawawala yung revenue na na-generate sa video na dinelete mo. Kasi once na kinita mo na yan, kinita mo na yan. Pero syempre, ang downside nga lang po dito is kapag deleted na yung video, hindi na ito pwedeng kumita sa future kasi deleted na nga yung video. Pero pagdating nga po sa revenue, don't worry kasi hindi nga po ito mawawala. As long as na-generate mo na nga, mawala man yung video, yung revenue nandoon pa rin.
Paano naman kung yung mga videos ko ay mabababa lang yung views? Okay lang ba na i-delete ko? So, depende. Kasi kung wala pang 1 month yung upload mo, tapos naiinip ka na kung bakit walang views, tapos gusto mo na agad i-delete, huwag ka masyadong mainip kasi baka masyado pang maaga. Kasi itong video ko na 10 kamalian ng mga Pinoy YouTubers, inabot pa ako niya ng 4 months bago biglang tumaas ang views na nakuha ko. So, kung sakaling bagong upload pa lang naman yung video mo at confident ka naman na inayos mo ang editing, ginamitan mo ng mga tamang tags and keywords, mag-wait ka lang ng konti. Pero ayun nga, kung sakaling para sa'yo yung video is wala na talaga nakukuhang engagement or hindi na nadadagdagan yung views or sobrang tagal na ng videos mo, then gusto mo na talaga i-delete kasi para sa'yo wala namang mawawala kung i-delete mo yon, then ayun, doon mo siya pwedeng i-delete. Pero ayun nga, remember na nandyan pa rin si private or si unlisted. Tsaka dapat aware ka sa effects nito kung sakaling mag-delete ka talaga ng video. Kapag nag-delete ba ako ng video, may epekto ito sa discoverability ng channel ko? Yes, meron. Dahil ang pag-delete nga po ng videos ay parang pag-delete na nga rin po ng watch hours. Ngayon, kung mataas ang views ng video mo, tapos kasama siya sa mga highly recommended videos ni YouTube, ang mangyayari kapag dinelete mo ang isang video mo, bababa nga po ang overall ranking mo dahil nawalan ka nga po ng isang video na may high generated metrics. Syempre, mawawala na nga rin po yung ranking sa mga nilagay mong tags, keywords, title, thumbnail. So, dapat talaga aware ka sa epekto ng pag-delete ng videos sa discoverability ng channel mo at sa overall performance ng channel mo. Pero kung sakaling small channel ka pa nga lang at mag-delete ka ng video, meron din naman itong epekto sa iyo. Kasi malilito dito si algorithm Kasi kung nagbi-build up ka pa lang sa niche na ginagawa mo, tapos nag-delete ka ng video, magkakaroon ng confusion. Malilito si algorithm na ano nga ba talaga yung video na gusto mong i-upload or tungkol saan nga ba yung video na ginagawa mo. Kasi napapansin niya, nagdi-delete ka ng mga videos. So, para nga po matulungan ka ni algorithm sa discoverability mo, mag-stick ka sa isang niche, gumamit ka ng same tags and keywords, at mag-upload ka po palagi. So sa video nga na ito, sinasabi ko na huwag kang mag-delete ng videos, pero sasabihin ko rin sa iyo kung kailan nga ba magandang mag-delete ng videos sa YouTube. Mag-delete ka ng video kapag may mali ka sa editing, tulad ng hindi mo na blurred out yung sensitive information na nakalagay sa video mo na pwedeng mag-leak ng information mo online. Pwede rin kung nakalimutan mong ilagay sa editing yung intro mo tsaka yung outro mo. Mag-delete ka nga rin po ng video kapag maling video file ang na-upload mo at kaka-upload pa lang naman. Mag-delete ka ng video kung sakaling maging controversial yung video mo at aminado ka na may nasabi kang mali or may nagawa kang mali sa content mo. Yung bang inaabot ka na ng maraming bashers sa comment section. So, i-delete mo na nga lang po yung video na yon para hindi na lumaki ang issue. At syempre, mag-delete ka ng video mo kung sakaling nakalabag ito ng community guidelines sa YouTube. So, kung gusto mo pala mapanood ng pag-analyze ko sa kasikatan ni Diwata at sa content strategy na ginagawa ni Tito Mars, panoorin mo yung video na lalabas sa end screen. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.